Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang kontrobersyal na pahayag nitong si Ginoong Michael Saylor tungkol po sa Proof of Reserves or POR. Ayon sa kanya, masama raw itong ideya. Pero teka lang, yan nga ba talaga ang ibig niyang sabihin? Ngayon si Saylor ay kilala bilang isang malaking Bitcoin supporter. Marami po ang nagulat sa kanyang sinabi. Kaya sa video na ito ay lilinawin natin kung ano ba talaga ang ibig niyang iparating, ano ang epekto nito sa transparency ng cryptocurrency at paano po ito makakaapekto sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ang ating nakikita rito ay si Ginoong Michael Saylor. Ayan. Ngayon ay simulan po natin sa kung ano po ang Proof of Reserves at bakit po ito mahalaga. Yan. Ang Proof of Reserves ay isa po itong sistema kung saan ang isang crypto exchange o kumpanya ay nagpapatunay na meron silang sapat na asset o pondo para masuportahan ang mga deposito ng kanilang users. Parang bank statement na pinapakita kung gaano po karaming pera o crypto ang hawak nila. Ginagamit ito para mapalakas ang tiwala ng users at para maiwasan po ang mga insidente katulad ng pagbagsak ng FTX at saka Mt. Gox kung saan maraming investors ang nawalan ng pera dahil hindi po sapat ang kanilang reserves. Para sa karamihan, ang POR ay simbolo po ng transparency. Pero para kay Ginoong Michael Saylor ay meron po siyang ibang anggulo. Ngayon ay ano ba ang sinasabi ni Ginoong Michael Saylor tungkol sa Proof of Reserves? Yan, sa isang event na naganap po nitong May 26 sa Bitcoin 2025 conference sa Las Vegas, sinabi ni Ginoong Michael Saylor na ang Proof of Reserves ay isang bad idea. Dahil dito ay maraming crypto community members ang nagtaas ng kilay. Tinawag pa nga ito ng iba na red flag. Pero kung papanoorin natin ang buong video at hindi lamang ang headline, malalaman natin na hindi po siya tutol sa mismong konsepto ng transparency. Ang punto po niya ay ang kasalukuyang paraan ng paglabas ng POR ay delikado at saka kulang. Yan, sabi nga niya ay kapag nag-publish ka ng wallet address bilang patunay ng reserves, parang inilalantad mo ang sarili mo sa security threats. Maaari raw itong gamitin bilang entry point ng mga hackers o maging sanhi ng privacy breach. Yan, privacy breaches. Kaya meron po dito yung buong video. Yan. Panoorin na lamang po ninyo rito kay CoinGate. Yan, ngayon ay bakit nga ba delikado raw ang kasalukuyang paraan ng Proof of Reserves? Ayon po kay Ginoong Saylor, ang pagpapakita lang ng assets pero hindi kasama ang liabilities ay isang hollow proof. Ibig sabihin, oo nga't pinakita mo kung anong hawak mong crypto, pero hindi mo naman sinabi kung gaano kalaki ang utang mo o obligasyon sa ibang tao. Para bang sinasabi mong may 1 million pesos ka sa bangko, pero hindi mo binabanggit na may utang ka ring 900,000 pesos. So, ang net worth mo ay 100,000 pesos lamang at hindi po 1 million. Dagdag pa ni Ginoong Saylor, ang pagpapakita po ng wallet addresses sa publiko ay nagiging daan para matrace ng kahit sino ang iyong transaction history. Ito raw ang malaking security risk, hindi lang para sa kumpanya kundi para sa mga investors, custodians at exchanges. Ngayon ay ano po ang alternatibong solusyon na sinasabi ni Ginoong Michael Saylor? Hindi naman totally against itong si Ginoong Saylor sa transparency. Sa halip ay gusto niya ng mas matibay at secure na proseso. Ayon sa kanya ay mas mainam na ang mga kumpanya ay magpa-audit sa mga kilalang accounting firms katulad ng tinatawag na Big Four. Dapat daw itong may executive signatory. Ibig sabihin ay may pirma ng mataas na opisyal bilang garantiya ng katotohanan. Binanggit din ni Ginoong Saylor na sa hinaharap, maaaring gamitin po ang tinatawag na Zero Knowledge Proof or ZK Proof. Isa po itong technology na nagbibigay ng patunay na totoo ang impormasyon. Pero hindi kailangang ilabas ang mismong detalye. Sa madaling salita, secure na transparent pa rin.
Ngayon ay bakit po maraming crypto users ang hindi natuwa sa kanyang sinabi? Ayan, kahit malinaw po ang punto ni Ginong Saylor ay maraming crypto enthusiast ang hindi natuwa sa kanyang pahayag. Para sa kanila, ang proof of reserves ay naging simbolo ng accountability matapos bumagsak si FTX. Marami rin ang nag-aalala na baka ginagamit lang si Ginong Saylor ginagamit lang ni Ginong Saylor ang security concern bilang dahilan para umiwas sa transparency. May ilang netizens sa Twitter or X na nagsabing ito raw ay red flag at baka may tinatago ang kanilang kumpanya. At tandaan natin, kasabay ng pagtaas ng crypto adoption ay ang pagdami rin ng crypto-related crimes. Kamakailan lang ay isang crypto laundering na rin sa Hong Kong ang nahuli na may halagang $15 million. Meron ding insidente ng kidnapping sa anak ng isang crypto founder sa bansang France. Kaya naman ay naging mas big deal ang usapin ng security. Ngayon ay sino po ang tama? Ang crypto community ba o si Ginong Michael Saylor? Para sa ilang eksperto ay may punto po si Ginong Saylor. Hindi po sapat ang proof of reserves kung wala ang proof of liabilities. Pero hindi rin dapat kalimutan ang halaga ng transparency sa crypto. Exchanges tulad ng Kraken ay gumagamit po ng POR gamit ang Merkle Tree technology. Isang paraan po para mapakita ang assets habang pinapanatili ang privacy. Wala pa ring matibay na ebidensya na ang paglabas po ng POR ay naging sanhi ng malaking security breach. Pero dahil nga sa debate sa pagitan ng security at saka openness, tuloy pa rin po ang usapan. Ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast. Yan, bilang mga ordinaryong Pinoy na nag-i-invest po sa crypto, mahalaga pa rin sa atin ang transparency. Gusto natin na kapag nagdeposito po tayo ng pera o crypto sa isang exchange ay siguradong sigurado na tayong hawak nila ito. Yan, sigurado po na hawak nila ito. Kaya ayaw po nating maranasan ang sinapit ng mga na-scam o nawalan ng pondo sa mga lumubog na platform. Pero dapat din nating intindihin ang point ni Ginong Saylor dito. Hindi lahat ng transparency ay ligtas. Kung ang paraan ng pagpapakita ng POR ay naglalagay sa atin ng panganib, mas maganda kung i-improve ito gamit ang mga makabagong teknolohiya tulad po ng ZK Proof o Verified Audit. Yan, bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa tingin ko pareho silang may punto. Tama po ang community na humihingi ng transparency pero hindi rin mali si Ginong Saylor na dapat unahin ang kaligtasan. Ang sagot, balance. Kailangan natin ng sistema na parehong transparent at saka secure. Dapat tayong maging mapanuri. Huwag tayong basta magtiwala sa mga exchange na walang maayos na audit o record. At bilang mga Pinoy investors, tandaan natin, hindi lang kita ang mahalaga sa crypto. Kaligtasan at tiwala ang tunay na puhunan dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.